Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is November 20, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Fatima University. Dito yan sa may mga Marulas, Valenzuela. At dadalhin po natin ito sa may SM City, dito yan sa may Karuhatan, SM City, Karuhatan na Valenzuela. MacArthur Highway pa rin, Karuhatan, Valenzuela. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti. Pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali mo po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya content pang nakuha na po natin sila. At samantala, sabay na natin yung pakikinig natin ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Subalit yung bago po dumating na Magallanes si Sir Case northbound ay makakaranas ng dire-diretso po yan. Ganda ang pitong sasakyan. Mapupunta ito sa forfeiture fund ng BOC bago ilipat sa National Treasury. Pero nang matapos ang auction, 3 sasakyan lamang ang naibenta ng BOC sa publiko. 2 Mercedes-Benz ang nakuha ng Simplex Industry Corporation. Ang isang may floor price na 14.1 million pesos nabili sa halagang 15.6 million pesos. Habang ang isang sasakyan na nagsisimula sa 7.8 million pesos, tinoble ng Simplex at binili sa 15.5 million pesos. Nasungkit naman ng Central Jewelry sa Malaysian Navigator L sa halagang 7.1 million pesos mula sa paunang presyong 7.038 million pesos. Gagamitin niyo muna sa inibenta kayo, gano'n po? Parang ganun po. Ang ganda sa Sir return ng kotse dahil sa commercial, Pintin po kami sa iba, sobrang taas ng bid ng iba eh. nasa 38 million pesos lamang ang total revenue collection ng public auction mula sa 3 sasakyan. Ayon kay BOC Deputy Chief Chris Bendijo, ibababa pa ang presyo ng 4 na sasakyang na iwan. Kabilang ang sikat na Rolls-Royce ng 10 hanggang 16%. Depende aniya sa mapag-uusapan ng komite. Regarding the Rolls-Royce, again, this is preference. Ng korupsyon, ito ang siniguro ng Malacanang at sinabing tuloy-tuloy lang ang investigasyon lalo na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay Vice Press Officer and Communications Undersecretary Claire Castro, mas mapapabilis pa ang paggamit ng hustisya kapag wala ng kapangyarihan ang mga tinuli. Wala pong pwedeng lumagpas. Kung kailangan pong imbestigahan, private citizen, public official, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Wala pong masasabi ng lahat ay under investigation. So, maaari lamang pong sinasagawa at pangulo yung performance ng bawat kabinete at yun naman ay usual at regular. Pero kung patungkol po sa mga sasabi natin maanumalyang flood control project at wala naman pong nababanggit o nasasabi, hindi naman po kailangan mag-ibig sa patungkol ito. Samantala, sa isinagawang pagsusubasta ng 7 mamahaling sasakyan ng pamilya Diskaya, pinatunayan ng aniya ng administrasyon na walang buwan sa pamahalaang Marcos ang mga iligal na gawain at uusigin ang sinumang lalabag sa batas. Initiyak ng palasyo na may babalik sa kaban ng bayan ang higit 100 milyong pisong halilikop mula sa pagsusubasta ng naturang mga luxury vehicles. Ako si Christian Mascones ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Naghain ng isang panukalang batas sa Kamara na ang layunin ay ma-disqualify ang mga government contractors na maging party list nominee. Isang panukalang batas ang inihain ng mga mambabatas ng Makabayan Bloc. Palikod ito ng alegasyon na nagdadamit sa isang party list lawmaker at isang resigned party list representative na idinadawit sa mga anomalya sa government infrastructure project. Sa ilalim ng House Bill 6193, ipagbabawal ang individual na naging kontratista sa anumang government project na tumakbo sa government position. May mas tamang panahon at lugar. Ito ang mungkahi ni Antipolo Bishop Roberto Santos tungkol sa binitiwang akusasyon ni Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May umarang batang balita si Angela Babad. Privacy with compassion and discernment. Ganito inilarawan ni Antipolo Bishop Roberto Santos. Ang ani dapat sanang paraan ay kung paano nanawagan si Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Imbis na magbitiw ng
gamit ng illegal na droga. Hinikayat ni Antipolo Bishop Roberto Cruz Santos sa mga Pilipino, lalo na ang mga lider ng bansa, na magsagawa ng mas malalim na refleksyon. Ayon kay Bishop Santos, bagamat may karapatan ng publiko na malaman ang kalusugan ng mga lider, partikular ng Pangulo, hindi ito dapat ginagawa sa paraang walang sapat na ebidensya dahil na kompromiso nito ang limitad ng mga sangkot. Idiniin niya na ang transparency ay mahalaga sa demokrasya, ngunit dapat sumisagawa sa tamang pamamaraan at oras. Sa uli, payo ni Bishop Santos na panatilihin ng malinis na konsensya, pagpapatawad at pagbabago. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Kaputong ito ay makausap natin ang President at CEO ng Political Economic Elemental Researchers and Strategists of PEERS and Professorial Lecturer ng San Beda Graduate School of Law na si Professor Edmond Tayo. Magandang gabi po, Professor Tayo. Welcome po sa Rakada Balita. Magandang gabi sa inyo, Jeff, at nakakasagat ako natin. Yes, una-una, Professor Tayo, no? Marami tayong pag-usap. Una-una, syempre, mainit na... Hindi po, God bless po. Parang parang ginawa ng magkapatid. Ano po muna, ano Thank you po. reaction nyo? Gusto mo piniti yung salita po ni Senator Ivy Marcos laban sa kanyang kapatid? Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.